Sa video ito, bibisitahin natin ang isang abandonadong bridge project na matatagpuan sa probinsya ng Agusan del Norte. Ito ang Esperanza Bridge Project na sinimulan noong 2018. Makalipas ang 7 taon, ganito pa rin ang estado ng proyektong ito. At ayon pa sa PACC o mas kilala bilang Philippine Anti-Corruption Committee, ay umabot na sa humigit kumulang na 920 million pesos ang nagastos sa proyektong ito. At tinatayang lalagpas pa sa 2 billion pesos ang gagastusin ng gobyerno bago pa matapos ang proyektong ito. Ang tanong, matatapos ba ang proyektong ito? At kung sakaling ipagpapatuloy ang paggawa sa nasabing proyekto, kailan kaya ito matatapos? Ilang milyon pa ang posibleng gagastusin ng gobyerno? At ano na nga ba ang aktwal na sitwasyon na makikita sa nasabing proyekto? Yan ang ating aalamin sa videong ito. Alright mga idol, panibagong araw, panibagong paglalakbay na naman. And for today's video mga idol, ngayon ay andito ako sa San Francisco, Agusan del Sur. At dito natin sisimulan ang vlog natin ngayong araw mga idol. Ngayong araw mga idol ay ang uunahin nating puntahan ay ang Centennial Tree. At kasunod niyan ay may pupuntahan tayong proyekto ng gobyerno sa may bandang bayan ng Esperanza or Las Nieves. Hindi ko alam kung anong exact location ng mga idol pero malamang nakita nyo na sa title. At itong proyekto nito ng gobyerno mga idol ay abandonado at hindi natapos mga idol. So titingnan natin kung ano ang status doon at kung ano ang ating makikita doon sa proyekto na yun ng gobyerno ng mga idol. At syempre pagkatapos natin pumunta doon ay may pupuntahan pa tayong iba't ibang mga lugar kung ano yung pwede nating makita or mapuntahan dito banda sa area na to mga idol. Kaninang umaga mga idol ay bumiyahe kami galing ng Davao City at makalipas ang mga 3 or 4 na oras ay nakarating na kami dito sa bayan ng San Francisco. Ngayong araw ay gamit pa rin natin itong minivan dahil malayo yung biyahe natin at syempre itong minivan ay napakatipid kaya ito yung gamit natin sa malalayong mga biyahe mga idol. Meron din akong gustong ipakita sa inyo mga idol. Kung natataka kayo kung paano namin sinacharge yung mga gamit namin, yung mga drones, GoPro, Insta360 at yung mga gamit namin tsaka sa pagka-camp namin yung gamit naming power source ay ayan, ang gamit natin ay EcoFlow River 3 Max Plus. So sa mga susunod na biyahe natin mga idol ay kasama na natin si EcoFlow at shoutout sa EcoFlow, maraming salamat sa tiwala. So tara, biyahe muna tayo mga idol. Galing dito sa kinatatayuan natin mga idol, ang kasunod na lokasyon ay few minutes away lang galing dito. Siguro mga 10 minutes ay andun na tayo sa Centennial Tree. Tingnan natin kung anong makita natin doon. At tara mga idol, biyahe muna tayo. Malapit lang yung unang destinasyon natin ngayong araw. Ito na mismo yung lungsod ng San Francisco mga idol. Mga 3 to 4 hours lang siya galing ng siyudad ng Davao. Okay, ito na yung round ball dito sa San Francisco, Agusan del Sur mga idol. Ayan, pinupuntahan ng mga turista yan at pwede kayong magpicture. Sa gitna ay may Rebulto ni Rizal. Tayo naman ay lumiko tayo ng kanan. Papunta itong kalsada na to papunta ng Barobo, Surigao del Sur. So, hindi na tayo pupunta dun sa may bandang Barobo kasi yung pupuntahan natin ngayon ay yung Centennial 2 og 3 lang. So, galing dito siguro mga 2 kilometers away galing sa Round Ball. Nasa gilid lang siya ng kalsada. So, sobrang lapit lang nitong pupuntahan nating unang destinasyon. Ayan, may overpass na ginagawa. Tapos sa gitna yung ayan, may ginagawa silang Center Island. So ayan mga idol, tuloy na natin yung biyahe. Actually, medyo aninag ko na yung
Centennial Tree galing dito sa kinatatayuan namin ngayon. Sa sobrang taas niya mga idol ay medyo natatanaw ko na siya galing dito. Siguro mga 1 kilometer mahigit ay medyo tanaw mo na yung Centennial Tree mga idol. So yan, biyahe muna tayo papunta doon at papakita ko sa inyo ng malapitan itong Centennial Tree. So ayan, makalipas ang ilang minuto ay andito na tayo sa tinatawag na Centennial Tuog Tree. So napakalapit lang nito sa round ball ng San Francisco mga idol at pababa tayo para makita nyo na malapitan itong sinasabi kong Centennial Tree. At alamin natin kung ano yung posible nating malaman kasi may nakasulat dito sa labas. So, at dito na tayo sa labas ng Centennial Tree mga idol. Ang exact location ng yung kahoy na yan, napakataas mga idol, hindi nga kasya sa camera natin. Ang exact location nito ay nasa Barangay Alegria, San Francisco, Agusan del Sur mga idol. Sobrang taas, actually mga idol, sa sobrang taas niya ay may mga tali na siya sa gilid-gilid para hindi matumba itong kahoy na to kasi hindi masyadong kalakihan yung base ng kahoy na to mga idol, pero sobrang taas niya. Ayan mga idol, oh. Centennial Tuog Tree, Giant Tuog. Ayan, may nakalagay. This tree would have been cut down long ago like most of the trees. What saved it? The wood of Tuog tree is hard and cross-grained. Woodsmen find it difficult to fell tuog with axe and cut or wood lumber with old-time hand saws, but the modern power saws nowadays from destruction. So ayan mga idol, so sobrang tibay nitong tuog tree. Noong unang panahon ay hindi siya na putol ng mga sinaunang kagamitan tulad ng mga hand saw at iba't ibang kagamitan na mano-mano noong unang panahon mga idol. Kaya nanatiling nakatayo itong Centennial Tree nito mga idol. So estimated age ay more than 100 years at ang tree height nito ay nasa 56 meters. Ang trade name nito mga idol ay Philippine Rosewood. Scientific name Petersenchus quadriatus. So yun, hindi ko alam kung sakto yung pagkakabasa ko mga idol, pero yun yung nakalagay dito. One of the tallest Philippine tree, itong tuog tree. At yung diameter ng base niya ay 366 cm. So hindi masyadong kalakihan mga idol, no? Sadyang itong kahoy na to ay sobrang napakataas. So sinimulan siyang pangalagaan noong 2012. Kaya as you can see mga idol, nakabakod siya at di ko alam kung pwedeng pasukan ng tao dyan, pero nakabakod siya. Nakikita nyo naman kahit nasa labas lang kayo mga idol, sobrang taas niya. Ayan, no? Solid, napakaganda. Okay mga idol, ngayon naman ay babiyahe tayo ng kulang-kulang sa mga 75 kilometers papunta dun sa bayan ng Esperanza, galing dito sa San Francisco. At siguro nasa mga 1 to 2 hours away yung pupuntahan nating bridge project na 6 years or 7 years na siya ginagawa, pero hanggang ngayon mga idol ay di pa siya natatapos. So tingnan natin kung ano ba ang posible nating makita doon sa proyekto ng gobyerno na yun. So ayan, biyahe lang muna kami mga idol. Okay, ayan, narating na natin yung bayan ng Prosperidad. So, ito na yung sentro niya mismo mga idol. At galing dito ay kakaliwa tayo papunta sa bayan ng Esperanza naman. So, mula dito mga idol ay nasa, base dito sa Google Maps, ay 48 kilometers papunta dun sa pinin ko na location
mula dito, siguro mga 1 oras yung babiyahiin natin papunta dun sa abandonadong project ng gobyerno. Kung tama yung Google Maps location natin mga idol. So, babaybayin lang muna natin itong kalsada after ilang kilometers, mga 25 kilometers siguro base dito sa Google Maps ay liliko tayo. At ayun, may falls pala dito, Binaba Falls. Yung tapos may lumang tulay din dyan, no, sa kanan. Lumang tulay, tapos may tulay dito sa gitna na dinadaanan natin. Tapos ito naman yung sa kaliwa ay hindi ko alam kung inaayos kasi sa ngayon mga idol ay ano nakikita nyo, nakasarado siya. Yeah. So siguro inaayos yung isang tulay doon. Tuloy muna natin yung biyahe, medyo malalayo pa. 46 kilometers galing dito sa bayan ng Prosperidad. Let's go! Okay mga idol, makalipas ang ilang minuto ay narating na natin itong Bayugan City. So dadaan pa pala dito bago natin marating yung Esperanza. Ito na mismo yung main road at city proper ng Bayugan mga idol. At ito sa kanan natin ay merong gymnasium na malaki. Ayun. Tapos sa paligid mga idol ay may mga establishmento, mga commercial spaces na mga pharmacy, mga kainan, bangko. At ito na yung roundabout ng Bayugan City mga idol. At dito ay kakaliwa tayo papunta ng Esperanza. So, iikot lang tayo. Meron naman sigurong mga signage. Ayun. Oh, yeah. Uy. Lumagpas tayo. Ikot tayo ulit mga idol. Lumagpas tayo, lumagpas. So, ikot tayo ulit. Dito sa kanilang roundabout. Mas malaki yung roundabout nila dito mga idol. Ayan o, I love Bayugan. Mas malaki to kaysa dun sa roundabout sa San Francisco. Tsaka may stage pa sa loob. At mas develop yung park nila sa gitna ng roundabout. So, ayan, sakto. Dito na tayo ulit sa... Ayun. Dito tayo. Itong kanto na to. Yung may shell. Diretso lang tayo ng konti. Tapos sa unahan ay kakaliwa tayo. So, dire-diretso lang, kaunti. 200 meters. NRG, Bayugan City. Monte Vista Road. Ayun. So, subukan natin. Ito yung tinuturo ni Google Maps eh. Pwede... Mas mayo nga para di mo malibog. Dili lang mo agi si Bagat. Si Bagat na lang, no? Oo, si Bagat yan sa Sibsinte. Kaning Wawa. Oo. Okay. So, unas tulay. Unahan sa tulay. Naran eh, pawala. Ilihan. Ilihan. Okay. Sige. Kaya lang mo. Simentado na diabos. Pisado na tanan. Kaysa dire. Tuyo pa dire. Tuyo kayo na. Okay. Salamat kay boss. Thank you kayo. House na mo, house niya. Dire, pwede dire. Thank you boss. Thank you boss. Okay. So, ayun, mga idol. Salamat at shoutout kay Kuya. Hindi ko natanong yung pangalan niya. Pero sabi niya ay itong dinadaanan natin ngayon ay walang lusot to para sa mga four wheels. So, babalik tayo dun sa highway sa Bayugan City. Pero dito na tayo dadaan at palabas na ito ng highway, sabi ni Kuya. Okay, so ayan. Nakabalik na tayo dito sa may highway. 11 kilometers bago tayo kakaliwa. Ayun. Yan, tamang daan. So, binuturo ni Kuya kanina, nakausap natin dun sa may rough road na kalsada. So, ayan mga idol, biyahe lang muna kami. Dadaan lang kami ng gas station para makaihi. At malamang ay yung dadaanan natin mamaya ay medyo bundok na siya. So, ayan. Andanan Wawa River Irrigation System. Ayan, no? Sobrang laki ng ilog.
Lapad. Haba ng tulay. Ayun. May lubak. So, ito yung landmark mga idol bago tayo kakaliwa. 700 meters ay kakaliwa tayo. Kaliwa tayo dito. May karatula. Esperanza, 20 kilometers. Yun. So, ito, sakto. 20 kilometers ayon doon sa karatula. Ayon naman dito sa kay Google Maps ay meron tayong 17 kilometers papunta doon sa pinin ko na location. At meron tayong 27 minutes na biyahe ayon dito sa Google Maps mga idol. So, sa tingin ko naman ay itong kalsada na to ay sementado na. At sana ay hanggang Esperanza ay wala nang rough road mga idol para tuloy-tuloy yung biyahe natin. Time check pala mga idol ay 3:24 na ng hapon. At tuloy-tuloy yung biyahe namin galing ng Davao City. Siguro mga bandang alas 9 kami umalis ng Davao City mga idol. Narating namin yung San Francisco more or less mga bandang alauna na ata yun mga idol or mga 12 plus ng tanghali. So ayan, makalipas ang ilang minuto mga idol ay 10 kilometers away na lang yung pupuntahan natin. 3:35 ng hapon, medyo mainit-init pa sa labas. At aabutan natin yung pupuntahan natin na may liwanag pa. Itong parte na to ay medyo bago pa kasi puti pa oh. Sana ay baka rough road na yun sa unahan no? Patay tayo dyan. Wala. Hindi kaya na minivan to. 9.4 kilometers. Yan, pakita ko lang sa inyo yung status ng kalsada dito mga idol. Rough road. Tsaka sobrang putik. Grabe. Sobrang putik niyan mga idol. Hindi kakayanin na minivan yan. Sigurado. Babalahaw tayo dyan. Paano kaya to? Okay, mga idol, at andito na tayo sa may highway. At hahanapin, ito. Itong pakaliwa ay ito yung sinabi ni Kuya na nakausap ko kanina. Papasok doon sa Las Nieves. Tapat daw ng sementeryo. Ito yung sementeryo. Ayan, nasa kanan. Tapos, ito yung kaliwa. Sa tingin ko ay mas mabuti na sasakay na lang tayo ng tuktok or bao-bao. Tanong tayo dito sa may mga tao. Baka kayanin ang minivan. Boss, pwede mo tana, boss? Kanang, hindi pa dulong ang Las Nieves. Oh, dito lang ka, sa tulay lang kagi. Tulay lagi. Oh, ayaw nung pakatipunan kay. Gi kami dito sa Pikas, gani ha. Pagpasulod na mo, pabot mo sa siminto kay lapok mo kayo. Oh, dito na kaninang kalsada. Dire ka sa simentado ni boss, padulong dito. Sa Bonifacio din. Before ng Florida, wala mo, patulay dito. Naitulay dito. Florida. Di nakabot sa Florida. Di na kabot sa Florida. Sige boss. May kanto dito pa. Pero simentado na ni padulong Las Nieves. Sintado na. Okay. Sige boss, salamat kay boss. Thank you. Tara mga idol, at biyahe tayo. Hopefully ay kaya yung kalsada. Kung hindi man ay malalaman nyo din sa vlog na ito. So time check mga idol, 3:59 na ng hapon. May liwanag pa naman. Siguro may isang oras kalahati pa tayo bago magdilim. Tara, subukan natin tong ruta na to. At sana ay umabot tayo dun sa may Las Nieves. Ayan mga idol, may konting rough road. At may ginagawang tulay. Bago yan, pero pinapadaanan na. Ayan, medyo nakakasilaw lang yung araw kasi tapat sa windshield natin mga idol. Pero yan yung tulay.
natin ang tulay. At sana huwag tayo mabalahaw. Padaan naman yung ano eh, tuk-tuk eh. Ayan, medyo mahirap yung kalsada mga idol. Pababa. Ayun. Ang pasubida niya. Lisod. Ayan. Nakalusot tayo mga idol. Baka mamaya mahirapan tayo. Uwi. Okay. Pero nakakadaan naman yung mga tuk-tuk mga idol. So, ayan, grabe. Putik. So, ayan, tuloy-tuloy tayo mga idol. So far, sa mga napagtanungan namin, ay ang sinasabi lang na medyo mahirap sa kalsadang ito ay yun lang yun sa parte ng may tulay kasi medyo maputik daw, pero paglampas doon ng tulay ay okay na daw. So sana tama at sana wala na tayong madaan ng mahirap na kalsada para tuloy-tuloy na yung biyahe natin. Tara mga idol, let's go! Tuloy ang biyahe! Time check mga idol, 4:13. Alas 4:13 ng hapon. At konti na lang, mga 8 kilometers ay mararating na natin yung nais natin puntahan. Yun lang. Las Nieves. Florida. Boss, padron Las Nieves dire. Di makaya ni dire. Asa mo ko agyan eh? Wala po. Simentado na? Oo. Layo lang. Layo lang. Pero komentado. Simentado. Ay, mao ba? Kita no? Oo. Dire na lang. Pero mga gikan dire, padulong dito mga pila ka minuto. Dali naman. Dalera? Wala rin mga 30 minutos? Ay, wala ra? Dagan. Ay, wala. Salamat yan, boss. Thank you, boss. Karato na yun na alas 9. Ana po dito, ana. Pawala. Thank you, boss. May nakalagay dyan, Municipality of Las Nieves, may arrow, papasok dyan. Pero, sabi ni Kuya, ayun o, si Kuya. Boss, salamat, boss. Sabi ni Kuya ay hindi daw kakayanin ng minivan dun. So, yung gagawin natin, dito tayo, iikot. Medyo malayo lang siya mga idol, pero okay yung kalsada. So, after ilang meters mga idol ay kakaliwa na tayo. Ito na pala yung mismong barangay Mandamo. Ayun. Municipality of Las Nieves. Agusan del Norte. 7 kilometers papasok. So, ito yung kalsada. Bagong-bago mga idol, oh. Puting-puti pa yung semento. So, ayan, biyahe tayo mga idol. Konti na lang, mga 10 minutes ay andun na tayo sa nais nating puntahan ngayong hapon. So, ayan, oh, medyo madami-dami na yung tao dito, mga nakamotor. Kasi, medyo malapit na tayo sa sa Las Nieves Municipality. Yung sentro dito mga idol na medyo matao yung lugar. Ayun, babasok na tayo sa town proper ng Las Nieves. Ito malaki pala. Ayun, may mga malalaking tindahan. Ayun, may tindahan na malaki. Oh. Tiyan manok. Konti na lang. 300 meters. Pasok sa kanan. Upload. Oh.
Grabe. So, dito na yung papasok mga idol. Yan, ikot lang tayo mga idol. Para magpalipad tayo ng drone. Okay, mga idol, so nakita nyo naman sa drone shot na kasalukuyan ng ginagawa ulit itong dating inabandonang project ng gobyerno dito. Sa kaliwa natin ay meron din silang ginagawang dike or flood control at tuloy-tuloy yan ito hanggang dun sa dulo, mahaba yan. Sobrang haba nito mga idol. At good thing no na nakita natin na yung tulay pala na 8 years na inabandon na, ginagawa na ulit ng siguro ibang kontraktor na to. Dahil sa pagkakaalam ko, ay iniwan na to ng dating kontraktor mga idol. Magandang balita to na hindi masasayang yung nagastos dito na 920 million dati. Pinagpapatuloy ng ibang kontraktor. At hopefully, pagdating ng panahon ay magagamit itong tulay na to. Base sa research ko mga idol, yung 920 million ay ang nagawa lang nun is poste lang eh. Pero as you can see, sa mga drone shot natin ay makikita nyo naman na yung dating poste ay yan na yung may tulay ngayon. Tulay na siya sa ibabaw. Although hindi pa siya nagdudugtong mga idol, medyo mahaba-haba pa yung trabaho na gagawin nila. At least may magandang development. Sobrang layo ng binyahe natin para pumunta dito. At ayan, success naman yung biyahe natin. Medyo magagabi na mga idol, medyo padilim na. Pero kami ay maghahanap na lang ng matutuluyan at ipagpapatuloy natin bukas yung pag-explore natin. May mga pupuntahan pa tayong lugar.